pag-usapan natin itong ano, yung bridge. 'Di ba? Yung bridge na yan na binigay ng China na inaangkin. Ay nako. May nabasa nga ako doon nabasa ko lang. Hindi ko na lang babanggitin, sabi doon. Hayaan nyo na si Marcos. Bakit? Hayaan nyo nang i-credit grab niya yan. Sabi ko, bakit? Bakit daw? Sabi nung isa doon. May nakausap ako, demonyo. Bakit? Bakit naman ganun? Hayaan na lang na credit. Oo, kasi wala siyang nag-grab na pera dyan kasi napatupad eh. So, hayaan mo ng credit grab. Diba? Wala siyang nanakaw na pera dyan kasi naayos. Alam mo naman sa Davao, hindi ka makakapagnakaw dyan. Na-implement talaga. Kaya hayaan mo nang nakawin yung credits na lang. Gago! Sabi ko, napakagago nitong nagsabi na to. Pakinggan natin. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita. Eto Davao City 1st District Councilor. Tek Ocampo. Naku, matikas to si Tek Ocampo, si Councilor Tek. Councilor Tek. Ngayon, kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Dali bago tayo magkomento, gusto ko lang magkomento. Pagka taga SMNI talagang pupogi, ano? Bakit sa mga ibang istasyon ang papangit ng mga ano? Hindi, biro lang. Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina, na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon, no? Yung nga doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng Coastal Road. During pa yan sa naging mayor pa yan siya. Coastal Road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung Coastal Road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. Dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon, na pag-uusapan ito kasi ginagawa na yung Coastal Road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung Coastal Road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese Embassy, hindi ako Chinese Embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga, nagkaroon lang, ginawa lang yan, panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So, hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest, to the people, at sa alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong niya ng China, government ng China,
sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali dyan ang government ng China, sila nagbigay niyan, sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko, talagang bigay yan ng Chinese government, pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, no? So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba, masama tayo loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview. Again, hindi po natin sinasabi na, hindi, kay Tatay Digong lahat yan. Wala tayong sinasabing ganun. Kaya lang, ang inaano dito ng mga taga Davao City, huwag ka namang bastos. Huwag ka namang bastos na aangkinin mo lang lahat yan. I-acknowledge mo naman yung binastos ninyong si Pangulong Duterte. Acknowledge it. Ba't hindi mo ma-acknowledge? Diba? Baka sabihin nyo iba, napakababaw naman ng mga taga Davao City para kailangan pang hindi. Hindi. Kasi sa kanila, talagang, at sa karamihan sa mga Pilipino, bayani sa amin si Pangulong Duterte. Dahil siya lang ang talaga maayos ang pamamahala. Lalong-lalo na yung mga taga Davao. Kung sa amin nga mga taga Luzon, bayani sa amin si Pangulong Duterte dahil nung siya ay naging Pangulo, talaga namang nakakapaglakad kami. At marami kong kausap na ganyan na talagang hindi sila mano sa politika pero sinasabi nila, pag kami umuwi, safety kami nung panahon ni Duterte. Ngayon wala na, tanginang yan. Kahit tanghali ka maglakad, snatcher ka, kung ano-anong gagawin siya, uldaping ka. Di ba? Yan ang sinasabi ng mga tao Anong gagawin ko? Paano pa kaya yung mga taga Davao City na nakita nilang dating war zone ang Davao City pero inayos ni Pangulong Duterte. Ngayon, isa sa pinakamaunlad, kung hindi man pinakamaunlad na syudad sa Pilipinas. Tapos, hindi mo man lang i-acknowledge yung dahilan kung bakit binigay ng China yan. Dahil sa foreign policy ni Pangulong Duterte. Anong kabastusan yan, Marcos? With the president. So yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project na yan, worth ng project na yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no? Tama ka dyan. Tama yun. Regalo yun. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Grabe, no? Galing ni Pangulong Duterte, no? Paano niya nagawa yan? Alam mo yun? Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga doon sumamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Sandali nga, tingnan ko kung magkano ba sinabi? Nagtataka kami kanina, was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project. $60 million. How much? Na yung worth ng project na. MJ. Opo, 3.2 billion, sir. 3.2 billion. Imaginin mo, 3.2 billion. Na libre ibinigay ng China. 3.2 billion. Tapos, aangkinin mo lang, Marcos? Anak ka ng wewe talaga. Gago! Aangkinin ng administrasyon mo? Pagkatapos nyong ikampanya yung hate China, hindi ako wala akong pakialam sa China. Sabi ko nga sa inyo, ayoko ng mga Chinese
Hindi, totoo yung mga pogo-pogo, mga illegal na Chinese ngayon, ayoko talaga yun. Pag nakakita nga ako nun sa mga club, gusto kong kunin yung passport. Pakita nga ang passport mo, animal ka! Gusto ko ganunin eh. Di ba? Pero, hindi eh. Dahil nga sa maayos na pakikitungo ni Pangulong Duterte, 3.2, grabe yun, no? Mga pare ko. Pesos ang Pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ka China. dyan. No, tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala rin interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga dun sumamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sorry. sa isang balita ngayon kung saan Na we just Sorry. kasa o hindi sa welcome ng mga tao dito. Wait lang. Buenyo. Anong masasabi mo doon, sir, sa komento? Totoo yan. Sa balita pa nga kanina, sa nanonood ako ng TV, kaya nga, sabi ko minsan ayoko na manood ng, except sa inyo may ibang balita kasi. Ayun. Siyempre, pag Vox Populi sa SMNI, panoorin mo, sir. Ha? Panoorin nyo. Ewan ko, parang minsan, hindi ko na gusto na napapanood. Anyway, kanina, wala akong choice. Gusto kong tignan ko talaga lumabas nga sa mainstream media yung balita kanina. Lumabas nga siya, nakita ko nga doon na ang pagka-headline pa ata parang pinuntahan ng Pangulo ang balwarte ng mga Duterte. Para bang sinasabi nila na para bang napasok, no? Napasok nila. Wala naman talagang problema pumunta sa dito no, hindi na siguro gusto ng mga tao na makita siya o hindi sa welcome ng mga tao dito kasi nung paglipad ng chopper nga kanina may video ang sinasigaw Duterte. Pero the point is magbigay naman ng konting respeto. Alam mo yun naman, taga Davao tayo, tapos ang presidente natin doon si Tatay Digong, and siya rin ang nag-umpisa niyan. Yun lang naman ang hinihingi natin, konting respeto, lalo na sa Chinese government, no? Dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga tiga Davao, para matulungan tayo maalibyuhan ang trapiko natin. And yet parang lumalabas, pag tinitignan mong interview, talagang parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan, legacy projects pa kumbaga. Inspection siya, walang yan, hindi yan ghost. Kitang-kita yan at hindi yan substandard. Talagang napakaganda paggagawa niyan, no? Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise niyan is nandun yung mga engineers ng Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, maayong gabi, si Admar po ito. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito, artikulo, no? Related dito. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay? So, pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, Konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito yung sulat ni Digna Banzon. So, 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin nyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bukana, Davao River Bridge Bukana project, Konsehal? Or Klaro ito na yun? naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan naman talaga yung
nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, iba naman yun dun sa Santa Ana eh. Opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha, exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito yung nakuha ko sa judiciary.gov.ph e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito'y kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito. Sa mga kataga, sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477-meter long bridge. So sinabi rin dito sa number 2 yung role ng Pilipinas. Kagaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement, lahat, no? Tapos ang side naman ng Chinese contractor, yun na, sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management and so on and so forth. Ito po dated 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, konsehal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito'y na timing naabutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa yung project. Mahaba pa yung niyan nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano, hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na magko-construct agad ng flood control projects sa konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. Yung nga yan ang hindi yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang kanila. The record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. And kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now, kasama sa dyan Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans, and tingnan nyo na ang nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Alam mo, ito tinitignan ko itong tulay nito, napakaganda ito, para kang nasa ibang bansa. Yun. Para kang nasa ibang bansa. Yung kakagaling ko lang sa labas, ito'y parang nasa Hong Kong. Alam nyo yung tulay doon, I forgot the type of bridge there in Hong Kong. Pati ito, parang ganito rin yung itsura ng tulay na yung sa Macau yan. Puntaan namin yan Nung nagpunta kami ng mga taga SMNI, ang ganda dyan, Brad, dun sa Macau. Parang ganyan.
Kaya nga alam mo, kinikwento nga sa amin, di ko na sasabihin sa inyo kung sino nagkikwento sa amin. Kung talagang nakipag-ayos sana tayo at alam mo yun, hindi natin inaway itong China, malaki matutulong nito. Kasi sa China, bilis nilang gumawa. At maaayos baka kala ninyo. Kasi sinasabi nung, dinimonize lang kasi natin ng China eh. Di ba? Made in China yan, pangit yan. May ganun tayong pag-uugali eh. Di ba? Pero hindi natin matanggal sa isip hindi natin matanggap na yung mga iPhone, MacBook, galing din China yun. Doon din ginawa yun. Hindi naman galing sa ibang bansa. Kahit nga yung mga branded na bags eh. China rin na gumagawa eh. Pero dinimonize lang natin sila. Kasi nga, sabi ni Uncle, di ba? I-demonize yan. Dahil sila talaga namamayagpag eh. Ito na nga isang halimbawa, napakaganda. Alam nyo yung from Hong Kong to Macau, anak ng tutsang kalabaw, Brad. Alam mo yung parang, wow, amazing, ganun. Mapapaganun ka eh. Sa sobrang ganda. Parang ganyan daw yun, di ba? Naku po. Tatawid ka ng Macau to Hong Kong. Parang ganyan eh. Ganyan ang paggagawa. Napakatibay. Napakapulido ang paggagawa. Napakaganda talaga. Malayong-malayo sa mga proyekto na ipinapatupad natin dito na kung ilang taon lang ay biglang bumigay. Saan ba nga yun? Yung napaka malaki na Brit biglang gumuho na wala man lang lindol, no? So ito ang mga ligasiya ni former President Rudy Duterte. And yun na naman ang hinihingi natin eh. Kunting acknowledgement lang naman. Opo. No, hindi naman natin sila binabastos dito. Ang mga dabuhay nyo hindi bastos. Tayo hindi tayo bastos. Pagpunta nila dito, kahit nga si Senator Trillanes, former Senator Trillanes pumunta dito, hindi nga siya binato. Hindi nga siya binastos. Tinapunan ng kahit ano. Bakit? Pinabayaan lang siya. Bakit? Sama na ugali mo, Banat ba? Hindi, tinatanong ko lang naman kung bakit. Kayo naman. Ba't di nyo binato? Joke lang. Huwag nyo babatuhin ng ano. No, hindi tayo gano'n eh. We are decent people. Yo. Although, of course, kung may lalabas tayong saloobin, talagang nilalabas namin. Pero hindi tayo yung nagpapakita ng parang masamang tao tayo dito sa Davao City. Opo. Yung pinapalabas na natin sa loobin natin. Opo, naalala ko po nung may programa pa yung Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na yun na part. Yan, gandang kwento yan. Yung kakabalik lang. Unaan ko na siya ng kwento. Ganyan yung mga nangunguna sa kwentuhan. Unaan ko na siya sa kwento. Wait lang. Ni former President Rodrigo Duterte sa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na program na po niya. Nababanggit din ito kasi during sa first part ng Marcos administration, natanong sa kanya kung okay ba sa kanya na ganito. Sabi niya, wala namang problema sa akin kung ako yung nag-umpisa, iba yung nagtapos ng programa. Bigyan din siya ng credit. Yun pa nga si FPRD kasi parang nakasanayan kasi natin dito sa bansa, parang ano na yung credit grabber, no? Pero sa kanya parang wala sa akin as long as matapos, umpisahan matapos, wala lang sa kanya. Pero ito nga yung parang kakapalan ng mukha. Apog. Walang niyak. Kumbaga, hindi mo na nga in-acknowledge. Parang ang bait kasi nito ni Admar eh. Ayaw pa niya sabihin kakupalan eh. pa yung sinasabi na parte ng legasiya, no? Kumbaga lalo lang nagke-create ba ng division itong mga ganitong pahayag ng presidente po, konsehal? I just wish that he would really be honest, but be true to his words when he, Ikaw naman, counselor? Talagang umasa ka pa na maging honest si Marcos? Umasa ka? He talks ba? Sometimes kasi, alam mo naman, minsan masyado siyang bulol. Minsan di natin maintindihan yung sinasabi. Ay, I don't know what's causing that. Nako. Maybe your guess is good as mine. But yung the point of, nandito siya. Pumitik pa si counselor. Pumitik pa. Tapos alam niya na inumpisahan. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin for the sake of argument that he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay,
sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it. Ganyan naman tayo, di ba? Even kami mga konsihal, like sabihin natin, ito, yung mga ginagawa natin mga ordinansa, no, naumpisahan ito ni Councilor Pilar Braga o naumpisahan ito ni Councilor ganito ganyan. No, ina-acknowledge natin tapos tayo ang nagpatuloy at natapos natin, naipasa natin. I-acknowledge natin kasi hindi naman talaga sariling effort natin, hindi tayo naghihirap diyan sa proyekto na yan. So dapat lang ma-acknowledge naman niya. Yun lang naman hinihingi ng taong bayan, ng mga taga Davao I-acknowledge lang naman kasi hindi naman kay tatay talaga yan na pagmamayari. It's for the city of Davao. But then again, who started it for the city, for the people to enjoy, was Tatay Digong and then Mayor Sara Opo. Yun lang naman. That's just what we want. Wala nang iba. Meron pang dokumento dito ngayon na inilabas din sa social media po, konsehal. Yung notice to proceed. Ang notice to proceed dito, naka-address ito sa ano pa ito consultancy pa to, Consortium of CC Highway Consultants. Notice to proceed para sa kanila. Ang nakalagay pa nga dito, consulting services for the conduct of detailed engineering design, construction supervision of China Aid localized project for Davao. Ito po ay kanyang natanggap ang notice to proceed July 1, 2022. Kailan ba nanalo si Bongbong Marcos? May, June, July, after ng 2 months. Alangan naman after ng naka-decide agad siya na gumawa nitong tulay na ito. Yan. Booking. Konsehal, no? So ito yung mga ebidensya ngayon. At tanong ko lang po, marami pa bang mga kagayang project na ganito dyan sa Davao? Kasi naririnig ko rin na meron ding hindi na pinunduhan ng national government kahit may counterpart mula sa foreign aid. Bakit hindi niya yun ipinagpatuloy din ng presidente ng Pilipinas ngayon? Meron talagang, and actually, during my first term, during my first term as a city councilor, yung nanalo yung unity team, nagpasa kaagad ako ng resolution urging the national government. I personally addressed that resolution, the council. Although ako wala ang nagpasa ng resolution, ako ang proponent ng resolution, but the whole council approved it. It was addressed to the president, asking the president to give assistance sa ating tinatawag na waste to energy project. Ito yung waste to energy project, panahon pa to ni Tatay Digong at sinundan na naging mayor pa si Tatay Digong hanggang naging mayor din si Vice President Sara Duterte sa Davao City. Ito na po yung tanong ko bago tayo matapos. Gusto ko bago matapos kasi mamaya pa, mahaba pa ito ng konti. Ang tanong ko sa inyo ito, magkano yung amount na ibinigay ng China, magkano yung halaga ng bridge na binigay ng China kay Tatay Digong o sa mga taga Davao? Magkano yun? Binanggit kanina yun. Wag in dollar gusto ko in peso. Magkano yun? Yun ang ating question of the day para sa Panocho Buena ni Banat Bay. Tigpa 500 dollars ani sasabihin ko. Tigpa 500 GCash. Tatlong unang mananalo. Okay? So matagal na proseso itong waste to energy. So ano ang meron dito? Binigyan tayo ng grant ng Japanese government ng 3.5 billion pesos, hindi ako nagkakamali, kalahati. The cost of the project is around 7 billion. So nagbigay sila ng, at that time was 2.5 lang, I think. Well, nevertheless, it was really 50% of the cost of the project was a grant from the Japanese government. Bigay yon. So okay na yon, agreed na yon, nakakuha na tayo ng lupa dito sa Davao City, sa Biao Eskwela. We complied with all the reglementary requirements and everything. Napasa na comply na natin yon. So we are just waiting for the project to be implemented. As a matter of fact, pumunta pa kami ng Japan to take a look at their facilities there to make sure that it is safe for the Buenos, and it is really indeed safe for the Buenos. Although some group will argue with that, but the point is, nakita doon, it was proven that it is a safe and sound technology. Well, yun nga,
yun na sana, hiningi natin, nagpasa tayo ng resolution, and medyo positibo naman kasi bago lang yun eh. After nanalo yun sila sila VP Inday, Sara, and BBM. So yun, positive, ganyan, parang pinorward na, minimonitor kasi namin yung updates nun. So okay naman ang takbo, parang pupunta doon papunta sa tulong. Nung the later part of the first year, doon na medyo nagkakaiba yung takbo ng politika. Bigla lang namin nalaman na by the end of the 2023, Grabe yan. I think, no? End of 2023, kung ako magkakamali, biglang hininto, ini-stop. Grabe. Ini-stop yung parang parang set aside lang yung project without any reason at all. Ang DNR mismo ang naglabas ng tawag nito ng memo or information or whatever is that. Basta nalaman namin na talagang hindi na nila itutuloy ang project na yan. So nadismaya kami. Grabe, Nadismaya no? ang taga Davao. Because of politics, parang nahinto yung ano na yan, yung project niya. Masakit din sa amin because kalahati nun is bigay na ng Japanese government. Pero hindi tayo natinag, no? Hindi tayo nawala ng pag-asa. Grabe. Ito yung, dito ka mabibwisit, di ba? Dito ka mabibwisit. Yung dapat na project na pwede na sanang, alam mo yon, magawa, kinancel dahil sa politika. Pero itong nagawa dahil kay Pangulong Duterte, inangkin pa. Napakatarantado lang no? Di ba nakakabwisit? Nakakabwisit. Mantakin mo ang kinin yung jowa mo. Halimbawa lang, ang kinin yung jowa mo, pinaghirapan mo yun, niligawan mo yun. Di ba? Lahat na ginawa mo doon, binili mo ng kung ano-ano, tapos biglang inangkin ng iba. Ay, di ba? Tapos nung inangkin ng kaibigan mo, hindi mo man lang in-acknowledge yung kaibigan mo nagbigay ng mga di ba? Na binola mo. Nabola niya. Nabigyan niya na kung ano-ano. Tapos dahil doon, sinagot ka. Pero hindi mo man lang in-acknowledge yung kaibigan mo. Ang walang niya din, oo. Ginawa natin ang paraan. Nag-usap-usap uli kami ang mga konsehal together with our leaders, together with the mayor and the vice mayor. Nag-usap uli kami, and then we nag-open up din uli ang Japanese government at nagsabi sa amin na kung ano ba, interesado pa ba kayo sa proyekto. At sinabi naman namin, oo naman, kailangan ng syudad dyan, at meron kasi tayong pinirmahang memorandum of agreement between the Japanese government and Davao City. So, ang ginawa namin is nag-file uli ako ng resolution telling the Japanese government that the city of Davao is still interested with the waste to energy project. So kaya yon, yung waste to energy natin ngayon, ang Japanese government magkakandak uli sila ng feasibility study, and I think they are going to help us. Parang ang mangyayari nila, parang sila na lang ata sila ang gagawa, sila ang gagastos, parang build, operate, transfer, partnership, parang gano'n, no? Ang detalye nito, ang full details nito is with the attorney Dwight Domingo. Kasi siya yung parang head ngayon ng waste to energy. So yan yon. So tinatanong ng tao, ano yung waste to energy na yan? Ito yung teknolohiya kung saan yung ating mga basura ginagawa natin, nilalagay natin doon sa facility ng waste to energy at nako-convert into electricity. Initially, ang Grabe, no? So, yan ha. Yan po, malinaw na malinaw ho. Diba? Pinupolitika ni Marcos itong Davao City. Tapos, nung may natapos, inangkin. Ganun ayoko talagang gamitin, pero yun yung talagang exact word eh. Ganun kakupal. Ganun kakupal yung ginawa sa pangyayaring ito. Yung bridge na yan. Mantakin mo, yung iba nga kinancel mo, tapos ngayong may nagawa, bigla mong angkinin. Di ba? Grabe ho. Alam mo, this is something na tayuan ninyo, Davao. May mga nga dyan may mga balita na ipepersona ng grata daw si
si BBM. Sabi ko, aba, gawin nyo yan. Gusto ko yan. Pag ginawa nyo yan, naku po, yan, first time, presidente na persona in non grata. Anyway, tinatarantado naman kayo. Hindi naman kayo binibigyan ng budget ng national eh. Kaya gawin nyo na lang yan. Kung ako sa inyo, Davao City, gawin nyo yan. Ha? Para talagang manindigan kayo. Ako, pabor ako dyan. Oh, anyway, maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa ating susunod na video. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating reaction video at pagpapaliwanag ngayong araw na to. Tandaan ninyo ha, lagi lang kayo manood para sa Panotso Buena ni Banat Bay. Malapit na ang Pasko, ilang araw na lang. Nako ha! 20 days na lang. Yes. Ay, hindi. 20. Basta 19. O, bahala na. O, basta, kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap